Hello po mga kababayan, si Dade Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So sumugod na mga kababayan sa Luneta, EDSA Shrine, Kamkrami, Liwasang Bonifacio, yung mga rallyista ng iba-ibang grupo para iprotesta yung korupsyon mga kababayan sa flood control na lagi nating ipaalala sa ating mga kababayan. Ang korupsyon na to ang nag-expose yung ating Pangulo sa SUNA. Pero nang-expose ng ating Pangulo sa SUNA at i-launch niya yung sumbong sa Pangulo. Gusto siyang idamay ng mga anti-Marcos at DDS. Marcos resign daw mga kababayan. Anti-corruption kayo. Yung nag-expose ng corruption, yung ating Pangulo. Pagkatapos, idadamay ninyo yung mismong nag-expose ng corruption. Anong klaseng mga... Di ba po? So masyado kayong halata na yung agenda ninyo, selfish agenda, yun ang inyong sinusulong. Nag-ride on kayo doon sa expose ng ating Pangulo. Wala tayong pinag-usapan po na korupsyon sa flood control kung hindi in-expose ng ating Pangulo. Naintindihan ninyo? So bakit ninyo pinare-resign yung mismong leader na nakikipaglaban sa korupsyon? Siya mismo yung nag-expose, nagpa-imbestiga. So ito ang sitwasyon mga kababayan kanina. Aerial view, mangilan-ilan pa lang yung dumating dyan sa EDSA Shrine. 8 o'clock kanina kinuha. Yan pa lang yung tao. Ito mga kababayan, yung mga papunta. Mamatay na sana ang mga korap, sabi rito. Look, Quezon City resident Moses Moreno, 70 years old, holds a sign reading, mamatay na sana ang mga korap as protesters make their way through Luneta Park in Orosa Street for anti-corruption rally this morning. Matutupad. Moreno yells. The sign echoes quote from broadcast journalist Cara David in which she wished sana mamatay na lahat ng kurakot sa Pilipinas for her 52nd birthday. Ito yung rally naman po ng mga DDS. Yan recorded live, MJ Kiambao Reyes. Yung DDS, nilangaw yung rally nila. Sarap ng Grammy ito po. Ay Camp Aguinaldo. Yan Yan man lang po. Sila lang. Liwasang Bonifacio. Yan Sila lang ang nando doon, mga kababayan. Wala man tao. Mga naglalakad lang po. Linangaw. Kita ninyo? Ayan mga pulis na magme-maintain ng peace and order sa lugar. Sila man lang po. Hindi magkuhan ito. Hindi mag-20. Kita ninyo? Walang maniwala sa kanila. Wala man naniniwala sa kanila. Langaw, mga invisible ang pumunta doon. sila, yung dati, na grupo mga kababayan na nagrarally sa EDSA Shrine every Friday. Ngayon, nandun sila sa Liwasang Bonifacio. So, hindi mag-20 yung participants. Ibig sabihin, yung panawagan mga kababayan sa GNC ni Chavit Singson, hindi man pinakinggan kasi yung nananawagan para mag-march sa laban sa korupsyon, hindi man po credible. Diba? Mahirap po na manawagan ka laban sa korupsyon kung hindi ka man credible. Sabi sa mga naglitawan ngayon na balita, si Chavit Singson, yung kanyang pamilya, yumaman dahil po sa negosyo sa construction. Yan ang balita ngayon po sa Rappler. Yan Sabi dito, in Ilocos Sur, the Singsons are both officials and contractors. Rappler report po, September 19, 2025.
Kaya, yung pa-presscon po ni Chavit Singson, sumabog sa kanyang pagmumukha. Naungkat yung yaman nila. Yung mga kumpanya niya at mga previous interviews na pinangangalandagan ni Chavit Singson yung yaman nila, biglang nag-viral ngayon na tulad ni Diskaya. Sumabog sa pagmumukha ni Chavit yung mga pinagsasabi niya. Mahirap po yung magturo talaga. Sabi nga ng mga matatanda, pag tinuro mong ganyan, alalahanin mo niya na pag nagturo ka ng ibang nakaturo sa iyong sarili, 3 daliri. O di ba? Yun ang nangyari kay Chavit. Yun sabi, inamin niya to. Satrap Construction, whose majority owners are Chavit's daughter and son-in-law, has had more than 2 billion in infrastructure projects in Ilocos Sur in the past decade. The family of Ilocano Kingpin and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson has ruled the province for more than 50 years. And in at least the last decade, they were also active construction contractors through the family company, Satrap Construction. Sabi ni Chavit mismo, inaamin ko sa amin yan, tatay ko engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginagamit namin dyan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect yun lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, magpapakulong ako. In the last 9 years, from 2016 to 2025, Satrap cornered 2.1 billion pesos worth of infrastructure projects located in Ilocos Sur, according to data from the Department of Public Works and Highways. These are DPWH awarded contracts nationwide from 2016 to 2025. Satrap cornered a total of 2.7 billion worth. Most of its projects were really in Ilocos Sur. Satrap, read backwards, is Partas, the name of Chavit's bus line. On the website of his LCS group of companies, the declared company is the Satrap Mining Corporation, headed by another son, Randy Singson, who is the current mayor of Vigan City, Ilocos Sur. So biglang naungkat mga kababayan, tuloy ng Rappler yung yaman ni Chavit Singson dahil sa kanyang pagpa-interview. Naka-corner for the last decade, the last 10 years. Kaya tama yung sinasabi mga kababayan ni Tito Sen. Sabi ni Tito Sen, yung mga anomalya daw sa flood control noong panahon ni Duterte mas malaki umano kaysa ayon kay Soto. Yan ang report ng Abante News po. Flood control probe tatawid sa Duterte admin, sabi ni Tito Sen. Isiniwalat ni Senate President Vicente Tito Soto III na sisiyasatin din ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga flood control projects noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, ang catalyst dito yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo mas matindi pala at doon pala nagsimula ang malaki doon sa 2016 to 2022. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto, sabi po ni Tito Sen sa interview nung Sabado, kahapon po. So, nag-gets na ninyo mga kababayan kung bakit ayaw pag-usapan noong si Marcoleta pa yung chairman ng Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Ang gusto niya na pag-usapan lang 2022 onwards. Kasi kinukover nila yung 2016 to 2022 kasi mas malaki pala doon yung korupsyon. Kaya po itong panawagan, mga kababayan, na gustong idama yung ating Pangulo, ipalit si Sara. Malabo po, pero kahapon, kagabi, dineclare na po ni Banat Bay na Pangulo si Sara sa Japan, overseas president. Yan lumipad si Sara pa Japan, kasama si Big Rodriguez, si Robin Padilla, at iba pa niyang mga kampon. Yan Banat Bay 2.0, bagong Pangulo ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte in Japan, bagong Pangulo daw ng Pilipinas. Assuming kayo, gusto nilang iluklok si Sara
para pagtakpan po yung flood control scam sa panahon ni Digong. Ayan o. 2016, 64 billion. Ang source nito as reported by Senator Ping Lacson. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. 2019, 33 billion. 2020, 90 billion. 2021, 101 billion. 2022, 128 billion. Yan ang flood control scam na gustong i-cover up ng mga Duterte senators. Isa di po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Sumingaw. Sabi ni Soto, yung mga anomalya niya sa flood control ng panahon ni Duterte, mas malaki. You see, gusto nilang idamay po gamit yung mga old issue po na rehas na yung kesyo ang pamilya Marcos, pamilya ng magnanakaw. Kaya ngayon po, September 21, itinaon nila yung massive protest kasi September 21, declaration ng martial law para gatungan yung damdamin ng mga mamamayang Filipino. O, tingnan ninyo yung mga rehas na pinablis ulit ito ng Inquirer. Sabi rito, Guinness World Records gives Ferdinand Marcos Sr. a title for the greatest robbery of a government. Yan Sabi dyan, the government of the Philippines announces on April 23, 1986 that it had succeeded in identifying $860.8 million salted away by the former President Ferdinand Idralin Marcos from kapanganakan, and his wife Imelda. Guinness World Record said in its website. Ayan greatest robbery of a government, published by Inquirer 2 hours ago. Ang ninakaw daw, 5 to 10 billion from November 1965. Yan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Itong history, allegation ito, hindi po proven siya. And in fact, for the past, more than 30 years, ni isang kaso, ang pagnanakaw po ng pamilya Marcos. Finailan po yung pamilya Marcos, 938 yata yon na mga kaso, ill-gotten wealth case. Wala man pong napatunayan. So anong ibig sabihin? Lahat ibinasura, local and foreign courts. Yung sa Amerika, yung mga Swiss accounts. Wala man pong napatunayan yung husgado. Yung mga kaso ng pamilya Marcos sa Sandigan Bayan, lahat po na pawalang lahat na basura. You see, maging si Soriano po, si Brother Eli Soriano, ang sabi ni Brother Eli, paano anya nangyari na nagnakaw yung Marcos? Na yung kayamanan ng Marcos mas malaki pa sa budget ng Pilipinas. Based niya sa mga research, ang kayamanan ng Marcos mas malaki pa sa budget ng Pilipinas. So anong nanakawin? Pag ninakaw na, di wala na, hindi na. Tigil na sa operation yung gobyerno. Tama naman po. Saan ka nakakita? Malaki pa sa budget. Yan si Eli Soriano, pakinggan natin yung porsyon ng sinabi niya. Sabi nga nung isang nag-aral, paano magiging magnanakaw si Marcos ng $2 billion? Samantalang ang budget ng Pilipinas, sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang $1 billion. Kita ninyo? Wala pang 1 billion sa loob ng 20 years na kanyang panunungkulan. Pagkatapos, sasabihin ninyo, ang ninakaw, mali pa nga, hindi 2 billion yung sinasabi nila. 5 billion to 10 billion daw yung ninakaw. Paano mangyari yun? Nang budget ng Pilipinas, hindi pa 1 billion. Wala bang $1 billion yung budget ng Pilipinas. So kung ninakaw, saan galing yung 5 to 10 billion? Saan galing yon? Di ba malinaw na hindi po sa Pilipinas galing sa budget ng gobyerno? Kasi yung budget ng gobyerno po, hindi pa 1 billion US dollars. Kaya po yung mga kayamanan na frinis, lahat binasura po, hindi na patunayan na yung yaman ng Marcos, ninakaw. O ngayon po, binabalikan nila yung history. Ng history, sabi ng mga matatalino po sa mundo,
Ang sabi sa mga quotation sa history, isa sa nagustuhan kong quotation and truthful about history mga kababayan. Ang history daw po is a set of lies agreed upon. Grabe ka naman na Mr. Maravilla. Di ba? Ito yung It's a People Power. Set of lies agreed upon. Nagkasundo lang po sila. Ngayon ang magiging history natin. Pero punong-puno ng kasinungalingan na yung It's a People Power. Gusto nilang ulitin ngayon. Using lies again. Na yung ating Pangulo, sangkot po sa flood control scam. Paano naging sangkot sa flood control scam? Bobo ba yung ating Pangulo? Na kung sangkot siya sa flood control scam, siya yung magpapaimbestiga. Imbestigahan niya yung sarili niya. O di sasabog yan sa pagmumuka niya. Di ba po? Yes, sabi dito sa post ni Clarita Carlos, we voted a leader with a big majority for 6 years but some want to oust him every 2 weeks. Bakit? Siya po ang unang majority president. Siya pa lang ang nakakuha ng ganyan na boto after Marcos Sr. Si Marcos Sr. majority president din yon. Ang sumunod na majority president, si Marcos Jr. Isisaraan niya Mr. Maravillas, mas marami yung boto, di ba? Tama po, 32 millions. 31 million po yung ating Pangulo plus 32 million yung kay Sara. Ngayon po, 32 million na lang. Kasi nga po, yung 32 million po, 31 million noon, Marcos supporters, kaya siya nag-32 million. Ngayon, 32 million na sana. 32 millions. So ito po, yung 32 million niya, nasa liwasan. Tulog, joke lang. Paano mo may tanggalin kung mga ID? Hindi nga mag-32 million ito. Dapat managot. Managot. Pag wala ka noon pala. Pagkaibigan, pag Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yun lang naman yung tao doon. Baga madagdagan pa, mamaya. Pero kanina, yun lang naman, sila. Yung dati. Yung 32 millions, naging 32 million. Anyway, yun lang po ang ating short video. Hindi pa pala nadagdagan, yung mga minions ni Digong sa, ni Sara. Yan, 55 minutes ago, the ongoing Pro-Duterte rally being held at Gate 4 at Camp Aguinaldo organized by DDS-affiliated retired military officers. They are calling on the armed forces to withdraw support from current administration and to install Vice President Sara Duterte as President. Sila lang naman. Bilangin natin. 3, 1, 2, 3, 4, 5. May sa likod pa, 6. Ito mga pulis to na nagbabantay. Dati ito, nabilang na natin ito. Nabawasan pa nga pala yung 32 millions. 6 na lang. Di ba po? Malabo yung si Sara maging Pangulo ngayon. Gustong iluklok na presidente ngayon po. Gustong agawin sa ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo po, kahapon and Friday, relax po. Yan ang ating Pangulo. Student beep card available na. Mas mapapabilis na ang biyahe ng mga estudyante. Ngayong inilunsad na ni Pangulong Marcos ang student beep card na magbibigay ng automatic 50% discount sa kanilang pamasahe. Yan. Nilaunch ng ating Pangulo. Suportado ng ating Pangulo yung anti-corruption rally. Yan, puging-pugi. Not affected po. So, ito yung ating Pangulo. Pinangunahan ng ating Pangulong Marcos ang turnover ng infant incubator at photography light units na ibinigay ng Next Generation Advocate Foundation Philippines para sa Dr. Fabilia Memorial Hospital. Sa tulong ng mga kagamitang ito, mas matitiyak ang ligtas at maayos na pag-aalaga sa mga sanggol, lalo na mga premature babies. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Kita niya? Tingnan natin to. Mas mataas na produksyon at mas masiglang kabuhayan para sa 36,000 rice farmers ang atid ng kagamitang pansakahan at
bagong rice processing system sa Pampanga. Binuksan na ating Pangulo po. Yan ang presidenteng unbothered po. Ito distribution ng mga titulo. Yan o, handog titulo program ng DENR. Ang mga titulo na ito ay pagkilala sa inyong karapatan na pagmay-ari ng inyong sariling lupa. Nasa 455 na beneficiaryo sa Luzon ang binigyan po sa San Fernando, Pampanga. Tingnan nyo naman ang ating Pangulong Bongbong, oh. Mahal na mga tao. Sa Yan isang po. salang. So yung pong ating drying time naman umaabot po ng 8 hanggang 10 oras. So mula moderno po ang pagsasako po ng ating pong na-process na bigas, pwede natin siyang iset ng 10 kilos hanggang 50 kilos. Depende po dun sa pangangailangan po ng merkado. Napakasipag ng ating Pangulo. Pagkatapos, ipapalit ninyo yung napakasipag maglakwatsa. Wala mang ginagawa, sumusweldo. Napakasipag magmura at manira. Di ba? Kaya malabo po yung mga pangarap ninyo. Ayan man lang po ang short video natin. Bye-bye po. God bless.